Yung mga kaitlog, it's me Pritsilog, and for today's video, magiging chismosang tita muna tayo dito sa Japan, galing sa mga chismosang kagaya mo sa Pinas. Char! First time kong mag-sit-in vlog, chismis pa. Nanggigigil ako. Magre-react tayo sa hiwalayang Maring Bea at Paring Dom. Sino ka dyan? Disclaimer, ito naman ay pawang chismis pa din hanggat walang confirmation galing dun sa dalawang taong involved. Hindi ako usually nagbibigay ng opinion sa mga ganito kasi alam nyo naman sa social media, mahirap magbigay ng sariling opinion kasi ang daming perfect man. Uy, di ni sa ano, huy! Bukod pa doon, hindi talaga ako nagbibigay ng opinion pagdating sa pag-ibig kasi nga baka maglabasan yung mga bashers ko. Char! Baka sabihin nila, wow, coming from you, mga love life mo nga, ganito, ganyan. Huy, walang damayan ng love life, pinang-iinit niyo ang ulo ko. Going back to the main topic, base nga sa nasagap kong chismis mula sa mga chismosang kagaya mo, kaya ka nanonood nito, ang dahilan daw ng hiwalayan ay ayaw pumirma ni Paring Dom sa prenuptial agreement na ginawa ng kampo ni Maring Bea at sugarol daw si Paring Dom. Bago ka chumismis, ano ba kasi yung prenuptial agreement? Syempre, i-google natin kasi hindi ko rin alam. Ito na, nahanap ko na. Prenuptial agreement is an agreement made by a couple before they marry concerning the ownership of their respective assets should the marriage fail. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng prenuptial agreement. Thank you kay Google. Ang net worth daw kasi ni Mare ay 1.3 billion at ang net worth naman ni Pare ay 30 million lang daw. Uy, for the go. Net worth ang usapan. Girl, kami nga pinagkakasya lang namin ng isang lapad sa Japan. So going back, okay, masakit yun sa part ni Paring Dom. Kasi para siyang pinagmukhang ang habol lang niya is yung kayamanan. Paano naman kung pure love talaga yung intention niya? Tapos lalatagan siya ng ganun, 'di ba? On the other hand, Bea's side is also acceptable. Yung paggawa ng prenuptial agreement to protect her yaman and pinaghirapan. Sino ka dyan? Kasi 'di ba, just in case na maghiwalay sila at hindi mag-work out yung relationship, pag naghiwalay sila, ang kanya ay kanya. Kasi di ba parang ang hirap na ngayon, lalo na sa celebrity side, kasi syempre parang minsan in one snap, naghihiwalay talaga sila. So, siguro just to protect lang talaga kung ano yung meron siya. Kaya nagawa yun ng side ni Maring Bea. Pero ano nga talaga yung naging trigger ko bakit naisipan kong magsalita? Kasi usually hindi nga talaga ako nagsasalita sa mga ganitong issue or sa mga ganitong topic. So meron kasi akong nabasang comment na parang, Bea, pag naghiwalay pa kayo ni Doms, ikaw na talaga ang problema. Tinamaan ako, guys. Huy, girl, hindi kasi Bea, wala kang 1.3 billion net worth. Tapos yung meron kang friend ka. Sino ka? Iinit mo ulo ko. So, going back, hindi natin alam yung totoong nangyayari behind all the chismis. Guys, ang hirap kasi sa atin kung ano yung nababasa ng mata natin, kung ano yung naririnig ng tenga natin, kung ano yung nasasagap natin, yun na yung paniniwalaan natin, 'di ba? Kung totoo man yung reason na ayaw pumirma ni Paring Dom sa prenuptial agreement na gawa ng company Maring Bea at sugarol talaga si Paring Dom, maiintindihan ko si Maring Bea. Kasi guys, normal na may red flag ang bawat tao. Lahat tayo may red flag, aminin natin yun. Walang perpekto kasi, 'di ba? May isa o dalawang red flag yung tao, or kung hindi man, basta may red flag ka, imposibleng wala. Huwag kang magmalinis, nanggigigil ako sa'yo. At kung yung red flag na yon ay makakaapekto sa relasyon in a long run, guys, run. I am telling you, run. Okay? Tumakbo ka sa malayong lugar na hindi ka mahahabol ng kung sino mang humahabol sa'yo. Charot ang arte ko. Guys, kasi 'di ba, tama yung umalis ka na lang kesa sa ipaglaban mo pa. May mga red flag kasi na ang hirap ipag walang bahala. Alam niyo yun, example, nananakit. Nananakit physically, mentally, emotionally, psychologically, and everythingly. Magsistay ka pa? Paano kung yung red flag hindi ka kayang suportahan sa mga bagay na gusto mong gawin? Magsistay ka pa din? Other example, paano kung hindi nag-grow as an individual? Paano kayo mag-grow together? Magsistay ka pa din? Sabi nila, pag mahal mo, tanggap mo ng buo. Oo naman, naniniwala ako dun. Pero paano kung yung red flag, hindi talaga katanggap-tanggap? Okay na lang. Magpapakasal ka pa din, itatali mo pa rin yung sarili mo, ikukulong mo pa din yung sarili mo. For me, that's what you call courage.
Pagiging matapang yung pagpili ng tama. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka magiging masaya sa pinili mong desisyon. Hindi nyo alam kung gaano kahirap magdesisyon, lalo na pagka mahal mo yung tao. Kaya wag nating i-judge yung tao base sa narinig lang natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi hindi natin alam kung ano yung totoo nilang nararamdaman deep inside. Kaya wag nating sabihin na si Bea na talaga ang may problema kaya walang tumatagal sa kanya. Hindi natin alam yung totoo unless sa kanya talaga manggaling. Kaya kung totoo man yung chismis na hindi natuloy yung kasal, tapos ito talaga yung mga dahilan, siguro tama yung desisyon para sa akin. Kesa nakakulong na sila sa sitwasyong mahirap nang makawala. And marriage is a sacred thing for me. Kasi yun na talaga yun eh. Sealed na, kumbaga. Lulungkot kasi ako sa mga ganong atake sa babae na may problema tayo, may problema kami. Ano bang problema niya sa amin? Wala kaming problema. It's just that na hindi talaga kami nagsisettle for less. And we know our worth. You know, pagka hindi talaga para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. May mga bagay talaga, may mga tao talaga na hindi para sa atin. Tanggapin na lang natin yun. Kasi minsan, pag lalo nating pinipilit, lalong hindi nangyayari, lalong hindi nagiging para sa atin. So just go with the flow. Just do what is right. 'Di ba? Kasi at the end of the day, ang sayo ay sayo. Kung para sa'yo, para sa'yo. At walang makakaagaw kahit na sino. Mata. Ayoko na. Tama na tong topic na to na may personal na siya. Tama na.